nakikiramay po ang Wanted sa Radyo in behalf po ni Senator Raffy Tulfo. Nakikiramay po kami. Nag-iisang anak ka lang ba, Arthur? Opo. Okay. Nag-iisang anak na po. At ang mama mo ay isang guro, 64 years old, magre-retire na. Opo. This This January po. Itong January, she would have turned 65. And ilang years in service? Siguro mga 20 30, plus. Din. more than 20 More than na 20 years. siya ay nasa isang plantilla position. Saan ba nagtuturo si mama mo? Sa Bahay Pare Elementary School po. Ano ang niya, subject niya? So elementary Ah, education ito ano? Nag-handle po siya ng grade 3 po. Filipino po ang pinaka-subject niya. Filipino ang pinaka-subject niya. Anong nangyari doon sa aksidente? Nadala pa ba ang mama mo sa ospital? Opo. Okay, pero hindi mo na siya naabutan. Hindi na po. Hindi mo na siya naabutan. At si Eduardo ay kaano-ano po natin? Asawa ko po. Si Eduardo naman ang iyong asawa ko po. Siya po husband yung naman. driver. Kasi po, andun po yung asawa ko. Dahil po, totally bedridden po yung papa Tatay niya. ko po. Tumutulong po si Tito Tumutulong sa po yung asawa ko sa kanila. Okay. At sila ay papunta saan? Pauwi na po sila galing po sa eskwelahan. Galing ng school. Paano ninyo nalaman yung nangyaring aksidente? Kayo ba ay natawagan ka agad? Ganito po yun. Sinundo po ni Tito si Ma. Mm-mm. Routine po, alas 2 po talaga. Ngayon po, nagtaka na po ako, 30 minutes na, dahil nag-aalaga po, nagbabantay po ako kay Papa. 30 minutes na wala pa sila, wala naman na po silang dadaanan, diretso uwi na. Ngayon Gaano po, kalapit lang ba sana ang bahay? ang lapit lang po. Kung by kilometro po, baka siguro 2 kilometro lang po. Okay. Malapit lang din po sa Pero dadaan sa highway, ano? I mean, may... Doon po, dadaan po doon. doon po sa pababa. Pababa po, opo. Okay. At ito ay nangyari October 9. Opo. Nailibing na ang yung mga labi. Actually po, kailan lang po sila na napakremate po kasi. Napakremate ninyo. Kasi po, lalo po sa akin dahil from Pampanga pa po ako. Saan ba under itong ambulance? This is a municipal... Barangay Bahay Pare po. Barangay, okay. Ano po ngayon ang estado nung may kaso ba? Nung una po, nagpapa-inquest po kami. Okay. Ang kaso po, hindi daw po sapat yung mga evidences namin. So, hindi po siya na-inquest. Okay. So, yun po. Webes po kasi nangyari yun. Mhm. So, nung pagka-Friday, gabi, nagpunta sila kapitan, no? Mhm. Nakikipag-settle po sila. Okay. At kayo naman ay amenable ba naman sa pagkikipag-ayos? Willing naman po kami. Okay. Magandang hapon po, Chairman Joel Bernardino. Magandang hapon po. Sir, ano po ba ang estado ng ating pakikipag-ayos, kung meron man po, para dito sa nangyaring ito? Ma'am, simula naman po nung una is very cooperative naman po kami lahat. Lahat po Okay. kami. Okay. Mga nanunungkulan. Oo. Mm-mm. Tumulong po ako nung una sa burial, sa porinaria. Okay. Tapos nagbigay po ako ng pagkain. Tapos gabi-gabi po kami pumupunta roon. Okay. Kaya lang nga po, Mm-mm. meron nga po silang gusto sa akin na Mm-mm. ako yung maging liable sa insidente. Mhm. So, nagkaroon po kami ng parang na-stop po yung aming Pag-uusap po. communication in personal. Okay. Kasi mukhang ito, tinanong ko naman si Ma'am Vilma at saka si King Arthur, kayo ba ay handa na bukas ba ang loob ninyo na kung maaari ay mag-usap ulit? Kasi ngayon na nailibing na, ay nakremate na at naisaayos na natin lahat. Siguro yung mga emotions natin, medyo mas panatag na, Shari? At handa ba tayo na makipag-usap? Handa na. Ang hinihiling lang po namin, nung una po kasi yung doon sa agreement po, yung compromise agreement na, yun po sinasabi liable, siguro nagkamali lang kami. Gusto lang po namin, magkaroon po kami ng assurance. Guarantee po. Guarantee po na andyan po kasi na doon sa agreement po kasi, opo, mag-initial payment po sila ng tigo 100,000. So, parang lumalabas po 1,050,000 pesos po. Opo, 250 sa akin at saka sa kanya po Apo. is 800 dahil nga po teacher yung mama niya. Okay. Ito pong amount na ito, paano po ninyo naabot itong ganitong halaga? Ito ba ang dapat na makukuha ng mama mo kung siya ay nakapag-retire? Mas Malaki pa po. Mas malaki pa. Okay.
Kasi alam na naman natin na pagka mga ganito kasi na pangyayari, it's a science. There's what you call actuarial science para i-compute kung ano ba. Hindi naman sa nilalagyan natin ng halaga yung Opo, buhay, ha? opo, opo. Para sa akin walang katumbas, ha? Priceless Walang po ang katumbas ang buhay. buhay. Pero para man lang maibsan at mabigyan ng sabihin na natin yung mabigyang halaga yung alaala. Okay? Siguro ito kasi hindi rin akong komportable na yung amounts, no? Pag-uusapan. Dito sa Wanted sa Radyo, lalo na si Senator Raffy, ang sinasabi niya talaga is dapat bukas ang loob para mag-usap at titingnan natin kung ano ba yung kakayahan din, no? Ng bawat partido na magbigay at tumanggap. Kung hindi man agad-agaran, baka merong maayos na pag-uusap na, ganito munang halaga, tapos kasi ikaw hindi ka pa tapos sa pag-aaral. Tama ba Opo. ako? Chairman, amenable rin po kayo na makipag-usap. Hindi lang tungkol doon sa halaga, doon sa amount po, Chairman, ano? Pero kung pwede sa... Kausap-usap po na nga po kami dyan. Oo. Even the manner. Kausap-usap na nga po kami dyan sa PAW attorney. Okay. Nagbigay naman po kami. Kasi po na po, yun yung unang sa compromise agreement. Meron po kami term na hinihingi. Yun naman po yung pinag-usapan namin na Term. pumayag naman sila. May term. Ngayon, kung hindi na nga po naging maganda, opo, magbibigay na lang po kami ng isang bigayan na lang po, pero wala na pong, hindi na po ganun yung laki ng price. Kasi po, nahihirapan din yung aming driver, kami rin po is tinutulungan din po namin. Kumbaga, tulong-tulong lang din naman po kami. Wala na rin naman po kaming budget po para doon. So, Okay. nagkasundo-sundo po kami na magtutulong-tulungan po kami. Okay. Chairman, ano pong sabi po ni Mr. Ruel Ruel. De Castro patungkol po sa insidente, Chairman? Unang-una po, humingi siya ng siyempre, hindi naman din yan po kagustuhan at hindi naman po yung sinasabi ko. So, humingi po siya ng pasensya doon sa tapos makikipagtulungan din po siya. Tapos ginawa naman namin yung proper. Sabi ko, pag may time ka ako, haharap din naman tayo sa pamilya nila, iharap kita. Para ako, siyempre, yung paghingi ng pasensya, hindi naman din sapat din yun. Kaya lang, siyempre, hindi mo rin naman sinasadya ka ako. Natin po, talagang hanggang ngayon po is malungkot pa rin siya hanggang ngayon. Chairman, saan daw po papunta yung ambulansya nung time na yun? At madaling-madali po, wala naman pong pasyente. Ano po ang susundo siya paalam? ng Opo. Tawag po. May tawag pong pasyente na susunduin po. Pa-emergency siya. Pa-emergency pala. May bata po na tumitirik yung mata. Yun po yung nadinig ko rin sa radyo. Sa radyo namin na ginagamit. Susundo po siya ng emergency. Okay, saan po siya magsusundo? Kabilang sitio. Kabilang sitio po, ma'am. Kabilang sitio lang. Okay. Sa barangay din namin, kabilang sitio para ihatid ng hospital. Yan naman, lalabas kung sakasakali doon sa investigasyon din, ano? Master Sergeant Ramos, Ernie Ramos, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ma'am. Sir, ano po ang findings ninyo sa aksidente po na ito or sa pangyayaring ito? Ayun nga po, lumalabas din po na nag-overtake po yung ambulansya. Okay. Lumagpas din po siya sa may two lane na dapat naman na hindi dapat dumaan Okay. sa may two lane. At doon pa sa pag-iimbestiga ninyo, lumabas po talaga na meron pong pupuntahan ang ambulansya na ito? Ayun po, ang ayon sa kanila, parang depensa na lang po nila po yun. Pero immediately po on that day, nakuha ba ninyo yung details nitong pupuntahan? Ay, hindi na po kasi parang parte na po ng kabilang panig yung parang depensa na lang po yung sinasabi nila. Chairman, I hope you don't mind, but there is a protocol that needs to be followed para mabigyan pong buhay yung depensa ng inyong ambulance driver. Be that as it may, ang mga kapulisan kasi labas sa usaping ito, yung usapin ng pag-aayos. Hindi sila pwedeng mamagitan o mag-facilitate, no? Pero kung hindi magkakaayusan, ibibigay natin sa kapulisan ito. Tanong ko lang, Master Sergeant, ano pa ang kulang dito sa kanilang mga dapat na ihain ng mga papeles o dokumento? Bali, nakausap po sila ni Fiscal, parang yung CCTV video, meron na po kami noon. Tapos Okay. yung death certificate po. Okay.
So at the time lang siguro kasi hindi pa lumalabas yung death certificate at saka kung Kaya ano po pa. hindi siya Ma'am, I na-inquest. would like to add po. Sige. Nung ipafile po sana namin sa may fiscal office po, hinanapan po kami ng evidences. Wala po yung CCTV video pa po noon. Wala pa noon. Wala pa po noon. Understandable naman na Opo. Kaya naglaps po kami, hindi na po namin na for the inquest. For the Opo, inquest. Yeah, for the inquest. But definitely, pwede pang mag-file ng kaso. Master Sergeant Ernie Ramos, can you walk us through ano po ang magiging next steps nito pagka na-kompleto na po yung dokumento? Bali po, waiting na rin po sila fiscal po. Tinatanong nga po sa akin kung ano po yung status nila. Sabi ko po kasi hindi ko pa naman po nakakausap sila kasi medyo parang galit po yata sila sa akin o nagtampo po dahil sa nangyari po. Mm-mm. Okay. Nag-aantay na lang po din niya may fiscal na ipasa na lang po yung kulang. Tinausap na din po yata sila nun Mm-mm. Okay. kung ano yung mga kulang po. Okay. So, ibig sabihin, pwede po. Pwede na po ninyo itong i-file Opo. ang kaso Pwede na ito. naman. Opo, But again, i-file. uulitin I-file. ko, kasi kung kaya naman na mag-usap ulit, bakit hindi? Okay? Chairman Joel Bernardino, kasi walang nasabi kaagad, o walang trip ticket na inailabas at the time na or kahit na anong siguro formal documentation nung nangyari Opo. yung aksidente. No Opo, name opo. was given to the police na investigator. Walang lugar na pupuntahan, and that is now a matter of defense ninyo. Kumbaga, in effect, walang emergency. Sige. Okay? But again, na ngayon na kompleto na yung mga dokumento na pwedeng ikaso, then we will assist. But in the filing of the case, subject to, ulitin ko subject to kung ano bang gusto nyong siguro maiayos, mapagkaayusan. Ma'am Vilma? Totoo nan ma'am, yung CCTV na yan, sa akin pa rin po galing yan eh. Kaya nga, oo. Ako pa rin po nagpakuha Kasi niyan ma'am at CCTV ibinigay ko po naman sa po kanila. Okay, salamat po. Ma'am Vilma, ano po ang gusto niyong sabihin? Kami naman po ay willing makipagsettle. Pero doon po sana sa makatarungang Understood. Oo. Wag para ba? wag naman po doon sa parang ganito po yung parang nakasagasa siya or nakabangga siya ng isang tao tapos nalaman niya namatay. Okay, namatay pala. Sige, eto pera, ipalibing. Parang ganun po. Okay. Kumbaga bigyang halaga. Opo, yung buhay. Understood. Kasi po ang pera po madaling makita, madaling mahanap, pero po yung mga Buhay po, buhay hindi na ng po balik. mga ano namin is Lalo na po yung kahit nanay ko. kailan po, hindi Siya na lang po po yung namin kumikita sa amin. Tapos ganyan po sitwasyon ng tatay ko. Ano pong gagawin ko? Hindi ko rin po alam. Understood. Ang papa mo, ilang taon na, Arthur? 63 po. 63. And Yes he is po. bedridden, ano? Totally bedridden, Ano ba dependent ang po. nangyari sa kanya? Na heart attack? Na-stroke po. Na-stroke siya. Okay. At nag-iisa ka lang. Yes po. Okay. At Ma'am Vilma, kayo naman, may mga anak kayo? meron po akong anak. Isa. Isa. Okay. Ma'am Vilma, magandang hapon po. Ma'am, ano po ba ang may maasahan po ba na tulong din itong mag-anak na na-aksidente po? So, Actually po, nung nangyari po kasi yung pangyayari niya, tumawag po kasi sa amin si Kap. Tumawag po si Kap kay Mayor. Si Mayor naman po, pinamonitor po kaagad yung dalawang na-aksidente dun sa Okay. ospital ng Berrymount. Oo. So, pinamonitor po niya kung may mga babayaran. Mm-mm. So, nung nalaman ko naman po, sinabi din po nung mismong Marymount ng ospital na kasi po may PhilHealth po yung teacher tsaka po may senior ID. So, yun po yung na-cover niya. Okay. Yun naman pong isa, nakasama po na namatay din po, Oo. mayroon naman din pong covered ng PhilHealth. Okay. So, pagkatapos po nun, so, nireport ko po kay Mayor na wala akong babayaran. So, sabi naman po ni Mayor, puntahan mo yung namatayan, Mm-mm. tanungin mo kung ano pwede natin may tulong, tapos coordinate mo din sa kanila. So, nagpunta po kami nung, siguro mga ilang araw po yun, nung Okay. tatatlo po yata siya nung nakaburol. Pinuntahan po namin, kasama po na namin yung anak ni Mayor na si Consia Lester. Okay. So, nakausap po namin si Ate Vilma Tavera. Tinanong po namin, nagulat pa nga po kami, sobrang mahal po yung puninarya. Mm-mm. So, ninegotiate ko din po yon. Baka pwedeng babaan din po, katuwang po si Kap. Oo. So, doon po sa pangyayari na yon, talagang si Mayor po, willing po talagang tumulong sa kanila. Pati nga Okay. po yung medical na banggit ko po, kasi meron po kasing
bedridden na asawa po yung teacher. Yes, actually. Nakita po namin Oo. na kwento rin po nung anak na Oo. talagang kailangan din pong matulungan. Binanggit ko po kay Mayor yon. Oo. So willing po si Mayor tumulong sa kanila kahit po yung burial tsaka po medical. Okay. Siguro at this point, kung maraming magtutulong-tulong, maiibsan, no? Yung Yes po. pagdadalamhati, hindi nga ito kabayaran para sa buhay. Pero I think ang ano lang dito is whatever is commensurate para doon sa nawalang buhay, considering na magre-retire na isang teacher at si Ma'am Narcisa, no? At yung isa naman, si Eduardo, was still hindi naman retirable, so would still have been able to provide for the family. I think kung Miss Vilma, kung si Mayor at siguro kahit ating mga konsehal ay may maiaambag rin na tulong, mas maganda po yun na mapaabot natin kay Mayor. Tanong lang rin namin, yung bang driver is a regular employee o paano ba? Government employee ba yun? Chairman? Hindi po siya government employee. Under po siya ng barangay. Hindi po namin siya employee po. Okay. Pero Chairman, I am assuming hindi na muna nagda-drive si Ruel. Chairman, Naka-turnover pa rin po sa PNP yung kanyang sasakyan. okay. Meron ka bang mga pwedeng anong tawag nito, mga benefits pa ng mama mo sa DepEd, GSIS? Sa totoo lang po kasi, gulo pa rin po yung Hindi pa utak po ko. siya nakakalakad. Wala pa po ako nalakad kasi nagpo-focus din po ako sa papa ko. Okay. So siguro on that aspect, Shari, makakatulong din tayo no, to facilitate kung ano man ang tulong, kung ano man yung mga proper documentation. Kasi ang alam ko may insurance din, ano, may life insurance sa DepEd ang ating mga teachers. We'll see kung paano tayo makakatulong. Yan. Mamamagitan po ang Wanted sa radyo para sa pag-uusap na ito, no? At saka siguro, Shari, tutulong rin tayo sa iba pang mga paraan or iba pang mga avenues na maaring merong makatulong. No? Wala namang may gusto rin sa pangyayari at sana maging leksyon din ito. Hindi lang dito para sa Barangay Bahay Pare or sa itong ambulansya na ito, pero sa lahat, no? Na mag-ingat tayo dun sa pribilehiyo at responsibilidad na kaakibat ng hinahawak nating posisyon. No? Chairman, i-coordinate po namin ang inyo pong pag-uusap at mag-witness siguro, no? Shari. Opo. Sasamahan na lang po natin ng reporter. Ma'am, Salamat Mag-aral po, kang mabuti attorney. ha, Arthur ha? Malapit ka na matapos. Salamat po. Salamat Okay. po.